Alam niyo ba na muntik nang mamatay etong si Snow White noon? For today's video, isang cute na bata ang nakasalang dito sa ating grooming area. Walang iba kundi ang ating napaka-fluffy, napaka-puti at ang sarap yakapin na si Snow White. Alam nyo ba sa ating pack members, may mga bias talaga kayo. Alam niyo yun, para sa mga K-pop, may mga gusto-gusto kayong members. Kumbaga favorite nyo. Although love nyo naman sila lahat, pero meron talaga kayong mga favorites at yun yung tinatawag natin na bias. At isa nga sa may pinakamaraming nagkakagusto ay dito kay Snow White kasi naman super cute niya, super puti, super fluffy rin. Dahil rin nga kay Snow White, marami sa inyo nagsasabi na kung gusto nyo magkaroon ng husky ay puti na lang rin ang kukunin nyo. Which is okay lang rin naman at gaya nga ng pinaalala ko sa inyo, kung kukuha kayo ng puting husky, na ko sinasabi ko sa inyo, matindi ang maintenance niyan. Kumbaga sa husky itself, sobrang tindi na ng maintenance pero doble pa nun kapag meron kang pure white husky. Anyways, habang nagliliguan nga sila dyan, chichikahan ko muna kayo para naman hindi kayo mabore. Kaya kwento ko nga sa inyo ang buhay nitong si Snow White kasi alam nyo ba itong si Snow White talaga muntik na talagang mawala sa atin. Pero bago nga yan, start muna tayo sa umpisa at kung paano natin nakuha itong si Snow White. Para sa mga nanonood nga sa amin sa YouTube era pa namin, alam naman ninyo na meron na talaga kaming pure white husky noon pa, which is si Snowball. Si Snowball po, direct import po namin yan from Thailand at talagang hintay-hintay namin siya. Sobrang excited kami talaga na makuha kasi siya. Nga nung time na yun, meron na talaga kaming lahat ng kulay ng mga huskies at pure white na lang talaga yung wala kami. Tapos si mother nga nakakita siya ng pure white, tas doon pa nga siya nakakita from Thailand kasi super na in love din talaga si mother kay Snowball kaya bilhin niya yan. At nung mapasate na nga si Snowball, napansin namin na medyo mahina siya tapos nagka-problema rin nga siya sa dugo. For almost half a year yata yun or mag-iisang taon inilagaan namin siya pero sobrang sensitive niya. Hanggang sa dumating nga yung araw na biglang nahirapan na siyang huminga, sobrang habol na yung hininga niya kaya dinala na namin siya sa vet at isinugo. Nung time na yun, nilagyan nga lang siya ng suwero tapos binigyan ng mga gamot tapos nung kinagabihan na rin, iniuwi namin siya. Habang nagbabantay naman ako kay Snowball nung time na yon, bigla na lang siyang nahirapang huminga, nanginig at ayun, namatay na nga po. Sobrang sakit ng pangyayari na yun. Isa yun sa mga pinakamasakit na naranasan namin sa buong buhay namin. Nung time na yon, hindi lang kami yung umiyak. Sobrang dami rin from our viewers on YouTube ang talagang nakiramay sa pagkawala ni Snowball. At dahil rin nga sa pagkawala ni Snowball, dun nga naisipan ni na Sir Raymond at ni Ma'am Christine na bigyan kami ng another pure white na husky. Kumbaga, hindi man natin mare-replace si Snowball o wala makaka-replace talaga kay Snowball sa mga puso natin. Pero binigyan nila tayo ng pag-asa na mag-alaga ulit ng another pure white husky. At ito na nga yung binigay nila sa atin, ang cute na si Snow White. Pero nung makuha nga natin siya, alam nyo ba, medyo natakot rin talaga kami. Kasi ramdam rin namin yung pagkahina ng katawan ni Snow White noon at alam nyo ba noon talagang may luha yung batang yan. Ang hahaba talaga ng pinagluhaan sa ganitong klaseng husky kasi kapag nagluluha ang husky, may mali talaga sa kanya. Kasi to begin with, hindi naman ganun ka-sensitive talaga ang eyes ng huskies, hindi gaya ng ibang mga breed ng dogs. Hanggang sa dumating nga sa point na biglang makita na lang namin na hirap nang huminga itong si Snow White. Sobrang habol na rin yung hininga niya at hindi kami nagdalawang isip na dalhin na siya sa vet nung time na yun. Pero alam nyo ba, sa sobrang trauma ko mula sa nangyayari kay Snowball at ako talaga yung naka-witness at na-videohan ko pa yung pagkamatay o yung huling sandali ni Snowball. Sobrang natakot ako na baka ganun din yung mangyari kay Snow White at sobrang natakot ako na makita siya na ganun rin yung pagkamatay niya. Kaya nung time na yon, talagang nasabi ko kay mother na bakit hindi na lang natin siya ipa-euthanize kaysa mahirapan pa siya at makita at masaksihan na naman namin yung pagkamatay niya. Alam ko mali yung sinabi ko, wala talaga tayong karapatan na pumatay pero Diyos ko, sobrang takot ko lang talaga nung time na yun kasi ayoko nang maulit kung ano man yung nangyari kay Snowball. Pero alam nyo ba, buti na lang si mother hindi talaga siya pumayag at pinush niya talaga ang pagpapagaling dito kay Snowball. Bali dinala nga namin siya sa vet at ang ginawa nga nila talagang kinonfine siya doon at sila talaga ay nag-alaga dito kay Snow White habang nandun siya sa vet. From time to time, mina-update rin nga kami ng vet at pinapakita rin nila kapag nininebulizer nila itong si Snow White. Noong una sabi talaga nila 50-50 kung mabubuhay pa kasi ang nangyari nga kay Snow White is tinamaan siya ng matinding dog virus. Kaya naman sabi namin, Diyos ko, sobra talagang mahihirapan itong si Snow White pero ilalaban na lang rin natin. Pero alam nyo ba kung ano nakakatuwa kay Snow White? All throughout the journey nung nandun siya sa vet at ginagamot siya, todo laban talaga siya. At yung paglaban na rin nga niya na yun, yung nagpalakas talaga ng
yung mga loob namin para mas lumaban na rin. Kasi kung siya mismo lumalaban, kami naman bakit kami susuko, diba? Grabe kaganda yung mga nagiging reaction ng katawan niya sa mga gamot na binibigay sa kanya at pati na rin nga sa pagne-nebulizer sa kanya. Siguro nga nagtagal lang siya ng almost a week sa vet at after nun, pinauwi na rin nga siya sa bahay. Only this time, hindi siya iniuwi ng may sakit pa at iniuwi namin siya ng magaling na. O diba, sobrang sarap sa puso. Nung muli nga namin siyang makita, ibang-iba na nga po siya mula sa kung paano namin siya dinala doon sa vet. Dahil nga nung dalhin namin siya, talagang hingal na hingal siya, halos hindi na makahinga, hapong-hapo at talagang halos hindi na talaga kaya. Pero Diyos ko, nung makabalik siya sa amin, sobrang saya niya, nagtatatalon siya sa sobrang saya, sobrang sigla niya at mukha na siyang ayos na ayos. Kaya naman sobrang pasalamat rin talaga kami sa doktor or sa veterinarian na nag-alaga kay Snow White nung time na yun. At hindi ko maipagkaila na sobrang sisi ako na nagkaroon ako ng isip or pag-iisip na ipa-euthanize siya. Kasi tingnan nyo naman siya ngayon, sobrang laki na, sobrang ganda at sobrang healthy. Alam nyo ba, after yun nga, nung time na magkasakit si Snow White doon, never na ulit siyang nagkasakit at hanggang ngayon is healthy baby pa rin siya. Kaya naman talagang sobrang nakakatuwa na yun na yung last time na nagkasakit si Snow White at syempre hoping kami na wala na magkasakit sa ating pack members ngayon. So much for the chika, balik na nga tayo sa video natin. Bale, ayan nga po, after nga pong maliguan si Snow White, tinanggalan nga lang siya ng konting balahibo sa paa at saka pinasok na rin siya sa loob. Pinadiretso na rin nga siya sa taas para makapagpahinga siya kasi grabe rin talagang pagod nila kapag naliligo kasi nagwe-wait talaga sila na matuyo sila. Syempre, napagod din ang dalawa nating tagapagpaligo kaya naghanda si mother ng masarap na food at for talafang na